ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! So for today's video guys, meron akong good news. Okay, ano ba itong good news na to? Okay, ang good news guys, na ang mga provinces dito sa Canada ay nag-increase na po ng salary nila per hour. By the way nga guys, nandito ako sa park. Malapit lang dito sa amin. Nag-walking lang ako kasi maganda naman yung weather. Pero wala siyang snow ngayon. Pero malamig kasi negative 2 degree po ang temperature ngayon. Wala lang snow. So, back to increase na po. Okay, yun nga po. Unahin ko po sa Ontario kung saan po ako nag-work. Dito po sa Ontario, effective on October 1, ang salary per hour na po ay 17.20 or equivalent sa Philippine peso ay 705.2 pesos. Dating 16.65 or 682.65 pesos ay ngayon ay nag-increase na po sa 705.2 pesos. So, medyo malaki na rin. Nasagdagan na rin ng konti yung increase dito sa Ontario. Kasi nga guys, kung bakit maliit lang yung increase ngayon? Kasi kakaka-increase lang nung October 1, 2023. So, bagong increase lang. Kaya, konti lang natagdag ngayon. So, bale, dito sa Ontario ay 17.20 per hour or equivalent of 705.2 pesos. So, malaking halaga na rin to guys. Per hour, 705 pesos lang kikitain mo dito sa Canada. Eh, kung mag-work ka ng 8 hours to 12 hours, di malaki na, diba? So, punta naman tayo sa Yukon. Sa Yukon naman, dating 16.77, ngayon ay naging 17.59. So, dating 687.57 pesos, ay ngayon naging 721.19 pesos na. Sa Nova Scotia naman, dating $15 per hour or 1,615 pesos, ngayon ay naging 15.20 per hour na. So, or 623.20 pesos. So, nadagdagan din ng konti. Sa Brunswick naman, dating 14.75 Canadian dollars or 604.75 pesos, ngayon ay naging 15.30 na rin. So, equivalent of 627.30 pesos. So, malaking ano na rin guys, malaking amount na rin to. Sa Newfoundland and Labrador naman, dating 15 Canadian dollars or equivalent of 615 pesos, ngayon nag-increase na po siya ng 15.60 Canadian dollars or equivalent of 686 pesos. Sa Prince Edward Island naman or PEI, dating 15 Canadian dollars, ngayon ay 15.40 Canadian dollars na or dating 615 pesos, naging 631.4 pesos na. Sa Nunavut naman, dating $19, hindi pa sila makadecide kung magkano yung i-increase nila. So, naka-hold pa po sa Nunavut kung magkano i-increase nila ngayong 2024. Sa British Columbia naman, dating 16.75, ay ngayon ay umakit na po sa 17.40. Dating 686.7 pesos, ngayon ay naging 713.4 pesos na. Effective on June 1, 2024, sa British Columbia ay ano na po yung salary increase. So, magiging 17.40 na effective June 1. Sa Northwest Territories naman, dating $16.5. For now, ay yet to decide. So, hindi pa po sila makadecide kung magkano po yung increase sa Northwest Territories. Naka-hold pa po. Sa Manitoba naman, sa Manitoba ay dating 15.30. Ngayon ay naging 15.80 na. Okay, so nadagdagan po ng 50 cents. So, sa Manitoba ay effective on October 1, 2024 yung kanilang increase salary. So, mag-effect po sa Manitoba on October 1. Same dito sa Ontario. Sa Quebec naman, dating 15.25 or 623.3 pesos. Ngayon ay $15.75 na or equivalent of 645.75 pesos. And sa Quebec ay effective on May 1, 2024 ang kanilang increase. Okay, effective on May 1, 2024 dito sa Quebec. Punta naman tayo guys sa Alberta. Sa Alberta, dating 15 Canadian dollars. Yet to decide pa rin ang Alberta. Hindi pa po sila nakapag-decide kung magkano yung increase nila per hour. Okay, pero ang salary ngayon sa Alberta ay 15 Canadian dollars. Punta naman tayo sa Saskatchewan, ay dating $14 or 574 pesos. Ngayon ay umakit na po sa 15 Canadian dollars or 615 pesos. So, umakit din po ng $1 per hour sa Saskatchewan. And effective on October 1, 2024, itong salary increase nila
per hour. Okay, yan na guys, yung mga nag-increase na mga provinces dito sa Canada. Konti lang yung in-increase, pero ano na rin siya, big help na rin. Kasi nga, tumataas na rin kasi ang mga bilihin dito. Tulad dito sa Ontario, dating 16.55, ay ngayon umakit na siya sa 17.30. Kahit na nakapag-increase pa lang sila noong October 1, ay nag-increase na naman po sila ngayong 2024. So, every year guys, nag-increase po ang mga provinces ng Canada. Ang napansin ko dito, ang pinakamalaking per hour nila sa Nunavut province. Okay, malaki yung per hour nila, $19. Pero dito guys, yan yung minimum wage. Okay, minimum wage dito sa Ontario, ngayong October 1 ay 17.20. Depende po sa worker. May mga skilled po na mataas po ang salary nila, more than 20. And sa mga caregiver naman, 18 pataas. Meron nakukuha ng 25, 20, depende sa experiences din. Housekeeping, ganun din. Nasa 17 na rin. So, depende talaga guys sa worker dito sa Canada kung ano yung posisyon mo. Okay, pero itong ina ng Canadian provinces, mga provinces dito sa Canada ay iba-iba po. So, ito lang yung pinaka minimum rate nila per hour. So, dapat itong sundin kasi po mahigpit po dito sa Canada pagdating sa mga salary nila. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung salary increase dito sa Canada. So, hopefully, mag-change ulit this year itong mga in-increase nila ng mga salary maging mas tumaas ng konti, 'di ba? Kasi nga yung mga bilihin at saka mga ay tumataas na po, especially po yung bahay. Okay, kung magre-rent kayo ng bahay dito sa Canada ay talagang bahay. So hindi po pwede dito ang isang job lang. Okay, kung may mga couple kayo, may mga asawa kayo, may mga partner kayo dito sa Canada, yung iba po ay 2 to 3 jobs po. So kasi allowed naman sila mag-work ng 2 to 3 jobs as long na kaya. Kasi nga sa laki na po ng mga expenses dito, sa laki na po ng mga binabayaran dito na tumataas ng tumataas, kaya kailangan talaga magdoble kayo. Okay? So, ang kaganda naman dito sa Canada kasi nga mura din ng pagkain, guys, mura lang. Tapos, especially yung sa mga nag-work na libre bahay, libre pagkain, so malaking help na rin yun. Malaking tulong na yon na makaipon sila kapag naka-stay in sila. Okay? May mga employer naman po na nagbibigay ng free accommodation or free foods. Ang isipin mo lang yung personal expenses mo. So, wala ka na at makakaipon ka at makakapadala ka rin sa Pilipinas. So, yung guys, kung kayo po ay nangarap din po pupunta dito sa Canada, ngayon pa lang po magkasikaso na kayo at sana po ay makarating na rin po kayo dito sa Canada. At matupad po yung pangarap nyo na makarating din po dito one day. Okay? Yun lang po. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, good luck po. Thank you for watching. Bye. God bless us all.